Para na rin matrace natin kung saan nga talaga napunta ang pera. Kapal ang mga mukha niyo! Ano kayo nakakatulog sa gabi na mahimbing? Nang papasok na si Samuel ay saktong dumating sila Aling Lolita, kaya ganitong nagpaalam, sabay sinabihan niyang uuwi ng maaga para makatulong sa pag-iimpake dahil lilipat sila ng bagong bahay. Nang saktong pumasok si Boying, nadala-dala niya yung mga pinamili ni Aling Lolita. Agad niya itong pinakilala kay Samuel na siya ang inaalkilan niya kapag lumalabas siya at biktima din siya ng tatay niya. Dahil nag-invest din siya sa Yayaman Tayo, kaya agad naalala ni Samuel na isa si Boying sa mga sumugod sa kanila sa unang bahay nila dati. Nang lalabas na si Samuel ay sinabihan niya si Boying na mag-usap sila sa labas na agad namang sumunod si Aling Lolita. Agad humingi ng tawad si Samuel para sa tatay niya, kaya agad namang sinabihan ni Boying na naiintindihan niya, lalo't wala silang ginawang mali. Kaya agad nagpasalamat si Samuel sa pangunawa ni Boying at sa tulong niya noong may nanloob sa kanila. Kaya pinaliwanag naman nito na hindi kaya ng konsensya niya na wala siyang gagawin at alam niyang mabigat din yung pinagdadaanan nila, kaya hindi na niya sinisingil yung na-scam ni Mike. Tinanong ni Samuel kung magkano ang na-scam ng tatay niya sa kanya, na agad namang sinabihan ni Boying na 10,000 na pang-down sana niya sa bibilhin niyang tricycle, na alam niyang maliit lang sa kanya yung 10K pero matagal niya itong pinagpaguran. Agad namang nilabas ni Samuel yung wallet niya, sabay binigay niya yung natitirang 10K na laman nito, at halos hindi naman kunin ni Boying sa mga sandaling yan, pero pinilit ni Samuel, kaya niyakap siya nito dahil hindi na niya inaasahan pa na may ibabalik pa sa kanya yung 10,000. Pagkaalis ni Boying ay sinabihan ni Aling Lolita si Samuel na maswerte pa rin sila dahil hindi kagaya ni Boying yung mga biktima ng tatay niya, na agad namang pinaliwanag ni Samuel na hindi yung mga biktima ang kalaban nila, kundi yung mga taong bumiktima sa mga katulad ni Boying na kailangan nilang managot. Maaga namang bumangon at naglinis sa Arisa sa cafe nang biglang may pumasok, kaya agad itong tumakbo dahil ang alam niya ay customer, pero sila Enzo at Judith ang dumating. Agad sinabihan ni Enzo na parang ang aga niya, na agad namang ginit ng dalaga na late lang sila, kaya kinantsawan ni Judith na siya na nga ang nag-close, siya pa din ang nag-open, na wala silang kalamalam na doon natulog ang dalaga. Pangiting sinabi ni Arisa na ganun talaga kapag mahal nila ang trabaho. Excited pumasok pero hindi kumbinsido si Enzo. Nag-abang naman si Anton sa dadaanan ni Samuel at nang bubuksan niya yung sasakyan ay nakita niya na may tao sa likod niya, kaya agad itong lumingon. Galit na galit si Anton sa sandaling yan, kaya agad niyang tinanong kung sino siya at kung ano ang kailangan niya. Sinumbat ni Anton na sinira ng tatay niya ang buhay nila, na agad pinaliwanag ni Samuel na wala siyang kinalaman doon, kaya agad sinigawan ni Anton na sinumbat niyang lagi niyang sinasabi na wala siyang kinalaman sa pang-i-scam ng tatay niya, pero silang mga scammer ay alam nila kung ano ang epekto ng mga ginagawa nila sa mga buhay ng mga biktima, na hindi lang pera, hindi lang kahiyan, hindi lang kinabukasan, pero buhay at relasyon ang sinisira nila. Agad humingi ng tawad si Samuel, sabay na nga kung ibabalik niya sa kanya yung perang na-scam ng tatay niya. Galit at pasigaw na sinabi ni Anton na wala siyang pakialam sa pera dahil nagpakamatay ang anak niya dahil lang sa pera na yun, na kahit maibabalik pa niya ay hindi na niya maibabalik yung buhay ng anak niya, na kinagulat naman ni Samuel. Kwinelyo ni Anton si Samuel, sabay sinabihan niyang tandaan niya yung mukha niya dahil yun ang mukha ng mga niloko. Sabay humagulgol na ito at sinad niyang tatay siya na nawalan ng anak dahil sa kanila, kaya tumulo ang mga luha ni Samuel dahil ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Anton. Habang nasa sasakyan na si Samuel ay tuliro ito dahil buhay na ang mga nawawala dahil sa perang tinago ng tatay niya para hindi makuha nila Roldan, kaya mas magpupursige ba ito kung papaano niya mabubuksan yung crypto wallet at kung papaano na ito maibabalik sa mga biktima. Habang nag-ayos naman si Aling Lolita ng mga tupi ni Arisa, ay nakita niyang wala ng mga damit ang dalaga sa mga jurabox at mga karton niya, kaya napagtanto niyang naglayas ito. Dahil hindi naman alam ni Anton kung papaano niya haharapin ang buhay niya, dahil nagpakamatay na ang anak niya ay magpapakamatay na din ito, nang alam niya ay ito ang magiging solusyon sa lahat ng kanyang mga problema.
At isisisi na naman kila Samuel at pamilya niya ang pangyayari kaya doble-doble na ang pasanin nila Samuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.